Ngayong umaga na maswerte tayo dahil malalaman nga natin kung gaano kaimportante ang maliit na unit ng barangay at kung gaano kaimportante ang makita ang tapat na pamumuno ng mga barangay leaders. Kaya ngayong umaga makakasama natin mula sa Volunteer Against Crime and Corruption, si Captain Dino Martin, ang chairman ng VACC. Magandang umaga po, Captain. Good morning. Good morning sa inyo lahat at siyempre sa lahat ng nanonood ngayon sa ating estasyon. Sir, siguro simulan po natin, ano po ba talaga ang binabantayan ng VACC ngayong barangay elections? Actually, ang Volunteer Against Crime and Corruption ay talagang nakabantay tayo, no? Lalo-lalo na yung mga malalaking krimen. Pero sa pagkakataong ito, bababa na ngayon ang VACC up to barangay level. Magtatayo tayo ngayon ng ABAC, Active Barangay Volunteer Against Crime and Corruption. Bakit natin kailangan gawin to? Kamukha niyan, ang daming mga nagnanais na maglingkod bilang kapitan at kagawad. Ngayon, ang nagiging problema natin, yung check and balance. Ang pondo ng barangay, pero sino ang nagbabantay dito? Sa yung kamukha niyan, sa bidding, sa pagbili, yung overpricing, yung ghost delivery. Kaya dito, pagkatapos nitong eleksyon, ay hihikayatin namin na yung mga natalong kapitan at yung natalong kagawad ay mag-join dito sa tinatayo nating Active Barangay Volunteer Against Crime and Corruption, na kung saan maipagpapatuloy nila ang kanilang naisin na maglingkod sa barangay. Sa papanong paraan, sila ngayon ang magbabantay bilang observer dun sa mga bidding na gagawin dun sa kanilang pinanggalingang barangay. At dito talagang makikita natin na talagang mababantayan ng gusto dahil siyempre hindi naman sila nandun para manira, kung hindi para obserbahan ng tama. Mas may transparency din kumbaga, yes, no, sir? Yung transparency. At saka dito, hindi lamang magko-concentrate dun sa mga bibilhin ng mananalong barangay captain at kagawad. Dito, titignan din natin yung sinasabi nila na maglilingkod sa peace and order. Kung halimbawa sinasabi nila na tatapusin nila yung halimbawang kampanya against illegal drugs, criminality, kung halimbawa nandyan ka, pa rin ang illegal drugs, meron ngayong magre-report kung ano ang ginagawa, tamang ginagawa nila. At saka dito, sabi nga sa atin, baka mapolitika. Talaga hong mapupolitika dahil talagang susumbong ng tama. At ito naman, kung halimbawang naninira lang, ay mababantayan naman natin yan. May mga safeguard tayo, lalo-lalo na yung procurement law. Merong sinusunod na batas yan. At saka hindi sila makikialam sa conduct ng bidding. Nanunood lang sila. Pero sinusundan nila ang mga alituntunin nung bidding procedure kasi may nakalagay dyan na merong NGO representative para magbantay nung mga nagaganap na transaksyon, most especially sa barangay. At dito, maiiwasan ngayon natin ay yung mga kapitan dito na at saka kagawad na nagpaplanong kurakutin yung pera ng barangay. May magbabantay na sa inyo ngayon. So talagang watchdog system ito. So nakikita natin na wala palang matatalo dito sa halalan na ito. Dahil nga kahit yung mga hindi mananalo sa eleksyon, meron pa rin silang role na gaganapin. No, kumbaga gusto mong tumakbo dahil gusto mong makatulong. Kahit hindi ka naman manalo, meron ka pa ring paraan para makatulong. And siguro hindi naman po ito required, Cap. Kung gusto mo talaga tumulong, willingly talaga na sasali sila dito sa ABAC. Tama ko sa loob. Tama yung sinabi mo. Talagang dito, makikita natin ngayon kung itong mga tumatakbo ngayon na kapitan at saka ang kagawad na kung kayo'y matalo, hihinto na kayo. Ngayon, itong pagkakataon na talagang paglingkuran nyo ang inyong barangay sa pagiging vigilante. Kamukha ako nga ngayon, hindi ba? Pwede kong tumakbong barangay captain. Dahil siyempre siguro advantage ko, lagi ako nakikita sa TV at saka sa pagiging chairman ko ng Volunteer Against Crime and Corruption. Pero isang magandang sakripisyo na to na maialay natin sa ating pamahalaan. Kasi halos nawala na ang check and balance sa barangay. Dati kasi andyan si kapitan at binabantayan siya ng mga kagawad niya. Na kapitan, baka mamaya meron ka ng ghost delivery, overpricing, isusumbong ka ng mga kagawad. Ngayon hindi, magkakakutsaba na sila. Siyempre, paghahati-hatian na lang nila kung ano yung kikitain nila sa barangay, na kung saan napakalaki ngayon, hindi ka maniniwala. Meron isang barangay, ang halaga ng outpost 100,000.
Outpost na pwede yung Sobra naman ho yung overpricing kumbaga para sa isang outpost. Yes, at saka pwede mo ng ano yun, na isang bahay. Meron ngang nabatikos ng mga konsyal, ang kanila 50,000 daw ang isang outpost. Ito, 100,000. At imagine kung 10 ang binili nito, naka-kickback agad siya ng more than 500,000 for one project alone. So Captain, ano ba yung mga issue sa barangay na kailangan talaga tutukan ngayon? Aside from dito sa overpricing. So, unang-una, kaya ka nandyan sa barangay, gusto mo maglingkod. First and foremost, yung sa health and sanitation. Yun bang iyong lugar ay magagawa mo na dengue free. Tapos yung bang pagkuha ng basura ay sistematiko at walang nagrereklamo. Tapos yung health center ba ay may gamot, may doktor ka nga, kung walang gamot, anong mangyayari dun sa mga constituent mo? Yan ang isa sa pangunahing trabaho ng barangay. Pangalawa, peace and order. Yun bang iyong barangay ay drug free? Wala bang mga puser dyan? Sabi ko nga alam mo, kung lang pagtutulong-tulungan ng ating barangay government, sa 42,000 barangay sa buong Pilipinas, meron tayong mahigit 5 milyon na structured barangay officer and personnel. Isipin mo, 5 million, kung lahat yan ay magre-report, kamukha nga nito, when it comes to peace and order. Alam naming mga kapitan, kung sino ang mga kriminal sa aming barangay. Alam namin kung sino ang puser, alam namin kung sino yung holdupper, kilala ng barangay captain yan at ng mga kagawad. Kaya lang, ang tanong, ito ba ay nabibigay sa ating kapulisan, yung report na yan? Ako lang pagka mayroong bagong nanakaw na motor, i-report na agad sa akin ng ng mga tanod at saka ng mga POC leader ko, Kap, may bagong nakaw na motor. Di ang gagawin ko, makikipag-coordinate agad ako sa pulis. Hindi ko nahihintayin na gamitin pa nila sa pang-hold up yan. Hindi ko nahihintayin na gamitin nila. Lumalapang lalo yung problema. Yes. Antimano na ibigay mo agad ang impormasyon. At ito naman, I hope, nakausap ko na ang ating DILG Secretary na after this election, siguro pwede na natin i-utilize ang barangay government sa buong Pilipinas. Magagamit natin ito to combat criminality. Sa papanong paraan, mautusan natin lahat ng mananalong kapitan at kagawad na kung sino man ang mga kriminal sa inyong lugar, ibigay nyo ang listahan na yan sa inyong station commander. Kailangan receive. Pag hindi nyo ginawa yan, pwede kayo masuspinde, pwede kayo matanggal sa pwesto nyo. At pagkaya naman ay nakarating sa station commander, ang gagawin naman ng ang ating DILG Secretary ay utusan niya naman ang mga station commander. Nasa inyo na ang listahan ng mga kriminal, suspected criminal within that barangay. Ngayon, pwede nyo nang puntahan yan at paalam nyo sa kanila na, oy, holdupper, oy, karnaper o andi dito kami, alam ko namin kung sino ka at ikaw pag gumawa ng kasalanan, identify ka namin. Ang ibig sabihin nito, naunahan natin na bago gumawa ng kasalanan ito, ipaalam na natin sa kanila na alam na namin. At pag hindi ginawa naman ng station commander yan, yung station commander naman ang pwedeng tanggalin. So parang one step ahead tayo. Step ahead Tsaka nga, nakikita natin kung kaano kahalaga talaga yung role ng barangay dahil nga sila yung pinaka-connected sa mga tao doon sa mga pinamumunuan nila. Ito po sir, ngayon po yung mga problema at meron po yung mga na-propose na solusyon nga po sa mga problema sa mga barangay. Sa tingin niyo po ba, ano po ba yung mga qualifications na dapat pinoposes na mga dapat ngang mahalal sa mga barangay level na officials? Alam mo, hindi lang kailangan dito yung popular ka. Kailangan dito may guts ka, may political will ka. Dahil ang makakalaban mo minsan sa barangay, kamag-anak mo. Ang makakalaban mo dyan, mga kaibigan mo. Hindi pwede pagka yung sasabihin mo na kaya ka naupo dyan para proteksyonan sila. Dito, talagang ipakikita mo ako sa totoo lang. Unang saba ko, kamag-anak ko ang napakulong ko. No? Meron akong mga pamangkin na talagang inilagay ko sa watchlist. Kasi talagang kung gusto mo na magkaroon ka ng kredibilidad sa iyong barangay, umpisahan mo sa pamilya mo. Tapos tignan mo kung ano talaga yung pangunahing pangangailangan ng constituent mo. At kailangan din dito ay may talino ka. Kailangan kasi dahil meron kang mga
papeles o yung mga dokumento na dapat isaayos. At siyempre, ang una sa lahat, yung paglilingkod ng yun ang importante dito. Dahil dito nga napuputol na yung iyong kaugnayan sa iyong pamilya pag ang pinag-uusapan ay parehas sa batas. Captain, baka meron na lang po kayong final message para sa ating mga viewers. Siguro ito huling panahon natin para talagang mamili. Alam nyo ngayon, ang halalan ho ngayon ay hindi na sa laban ng 2 kapitan o 3 kapitan na naglalaban o mga kagawad. Ngayon ho, mag-isip kayo na ang boto nyo ngayon ay para sa kinabukasan ng inyong mga anak, para sa kinabukasan ng inyong pamayanan. Hindi porke kamag-anak nyo, hindi porke kaibigan ninyo. Kung naman nakikita nyo na sa loob ng kanyang paglilingkod, talagang walang nangyari dun sa peace and order sa lugar ninyo. Walang nangyari dun sa pag-unlad ng barangay ninyo. Putulin na po natin, wakasan na po natin yung pamamayani ng pagiging kaibigan. Umpisa naman ho natin na bumoto para sa kinabukasan ng ating mga anak at ang ating pamilya. Alright, very well said po, sir. At syempre, kami po ay taas pugay sa inyong ginagawa po. Di talaga kami nabibigay pugay talaga at taas no kami sa inyong binibigay na serbisyo sa ating mga mamamayan at lalo na sa inyong pagbabantay nga sa lahat ng pangyayari para nga maiwasan na nga ang crime and corruption maski sa ganito kababang level. And good luck sa bagong proyektong ito. Sana nga ay matuloy na. This time siguro mababantayan natin ng gusto yan. Okay, maraming salamat. That was Captain Dino Martin, ang chairman ng Volunteer Against Crime and Corruption. Maraming salamat po. Thank you din.